Magandang araw sa iyong lahat. Ako si Tia Ann at welcome sa Dear Jaji, kung saan pakinggan natin ang mga kwentong puno ng pag-ibig, pagsubok at pag-asa. Ngayong araw, may natanggap tayong liham mula kay Rina, isang babaeng nagmahal, nasaktan, pero sa huli, natagpuan ang plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Tara't pakinggan natin ang kanyang kwento. Dear Jaji, magandang araw po. Tawagin niyo po akong Rina, 28 taong gulang. Gusto kong ibahagi ang kwento ko hindi para humingi ng simpatya, kundi para magbigay ng inspirasyon sa mga taong tulad kong nasaktan, ngunit patuloy na naniniwala sa pag-ibig at sa plano ng Diyos. 4 na taon akong naging masaya sa piling ni Paul. Siya ang unang lalaki minahal ko ng totoo. Plano naming magpakasal at akala ko buo at matibay ang aming pagmamahalan. Ngunit isang araw, nabasag ang ilusyon ko. Isang kaibigan ang nagpadala sa aking litrato, si Paul, kasama ang ibang babae. At hindi lang basta't kasama, magkahawak kamay at tila may sariling mundo. Noong una, hindi ako makapaniwala, pero masakit mang tanggapin, totoo ang nakita ko. Sinubukan kong kausapin siya. Inaamin niya na may iba siya na mahal. Jaji, pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko. Paano niya nagawang takpan ang 4 na taon naming pagmamahalan? Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na ipagpalit ako sa iba? Umiyak ako gabi-gabi. Tinatanong ko ang Diyos, bakit po ako, Panginoon? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Ngunit sa mga gabing iyong ng pagluha, napadako ako sa Biblia. Nabasa ko ang Kawikaang 3:5-6. Ganito ang pagkasabi: magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang mananalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Jaji, dahan-dahan bumangon ako. Natutunan kong patawarin si Paul, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Nagpatuloy ako sa buhay. Ipinagpatuloy ko ang pangarap kong maging event planner. Unti-unting nagkaroon ako ng mga kliyente at kalaunan nakilala ko si David. Isang kliyente naging kaibigan at kalaunay naging tagapagpaligaya ng aking puso. Hindi siya dumating para punan ang puwang na iniwan ni Paul. Dumating siya upang ipakita sa akin na may tamang pag-ibig na naghihintay. At higit sa lahat, ang plano ng Diyos ay laging mas mabuti kaysa sa ating mga naisip. Sa mga nakikinig ngayon na maaaring nasaktan o naloko, tandaan nyo, ang sakit ay lilipas, ang mga sugat ay gagaling, at ang plano ng Diyos ay darating sa tamang oras. Salamat, Jaji, sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ang aking kwento. Sana ay maging inspirasyon ito sa iba. Lubos gumagalang, Rina. Rina, salamat sa inyong kwento. Napakaganda, paalaala ng mga pagsubok sa pag-ibig ay hindi wakas ng ating buhay. Minsan, kailangan masaktan upang makita natin ang plano ng Diyos. Plano
puno ng pag-asa, pagmamahal at mas matatag na kinabukasan. Sa ating mga tagapagkinig, tandaan ninyo, ang pag-ibig na para sa inyo ay hindi kailanman kailangan ipaglaban sa maling tao. At gaya ng sabi sa Kawikaan, magtiwala na buong puso sa Panginoon at huwag kang mananalig sa inyong karunungan. Hanggang sa sunod na kwento dito sa Dear Judgy. Ako si Tia Ann at laging nagpapaalala, anuman ang sakit ng iyong pinagdaanan, tandaan mong hindi natatapos doon ang kwento mo. May mas magandang kabanata na naghihintay.